O, what's up mga kabonsai? Welcome to this channel ko guys, for today's vlog. So nandito ako sa bonsai ko ngayon mga kabonsai. Video natin, workshop natin tong melendres ng aking kumparing, si paring Nicky Makusi mga kabonsai. So bali ito binenta ko sa kanya mga 4 years ago na. So napakatagal na po nito sa kanya. Sobrang papayat pa dati ng ugat nito. So ito yung exposed roots, ito po yung mga unang mga bonsai ko na-dispose dati. So napabayaan din po sa kanila. So ibig sabihin nag-wild, sobrang wild na po yung mga kabonsai. So gagawin natin dito is setback natin. So hindi po ito nakatikim ng kahit wire, kahit isang beses na wire, hindi po ito nakatikim na wire. Dahil ito po yung exposed roots nung binigay ko sa kanya. So iniyalang nilang mag-wild, kaya yung itsura sobrang lago mga kabonsai. So gagawin natin, setback natin to. I-cutback na natin to para umpisahan na itong mapaganda mga kabonsai. O sin guys, huwag tayo patagal na pasukin intro, kaya intro, pasok! At ito na nga mga kabonsai. So i-cutback natin to mga kabonsai. Setback natin itong sa ating camera para mas maganda. Setback natin. So ito po hindi po na wire kahit kailan. Kaya sobrang wild dito. So sabi ko sa kumpare ko, dalhin niya dito sa garden para ayusin natin. So ano po ito? Talagang ang gagawin dito cutback o setback na lang. Baback to zero natin itong mga kabonsai kasi sobrang lalaki na rin ng mga sanga. Hindi na rin pwedeng wire. Saka hindi siya magiging tapering. Kaya setback na lang natin guys. Gusto na natin magputol mga kabonsai. Setback. Guys, tingnan kung gaano kaganda ng pagka-expose sa ito mga kabonsai. So ito po ay 4 na piraso. 4 na pirasong puro exposures po ito. So ito ay mga 4 years ago pa nung nabenta ko sa kumpare ko. Kaya ang lalaki na ng sanga, ang gaganda na ng ugat pati oh. Hindi na rin natin pwedeng wiring ito mga kabonsai kasi ang lalaki na ng sanga niya. Kaya ang gagawin dito, setback talaga guys. So lalong gaganda ito ngayon mga kabonsai kasi yung mga susunod na tutubo dito ng mga sanga, so doon tayo kukuha ng iwa-wiring natin dito, kaya mas mapapaganda pa natin itong melendres, dwarf melendres. Kunin pa natin yung dalawa. So ito po isa rin po sa paborito ng mga katulad natin na bonsaista. Yan, ito po may bonsai ka na flowering pa. Yan.
Kaya maganda rin pang display sa garden. So, set up ang gagawin natin dito mga kabonsai. Puputol talaga. Pwedeng hindi. Sanga. Kailangan magpupul talaga. So mga kabos, napakaganda ng exposure sila. Pwede ba natin isa? Bali, 4 na piraso pero guys. Ang ugat guys, oh. Tignan yung ugat, oh. Tignan yung nakatabang ugat niya. So, napakaganda nito pag i-repat ito mga kabos sa concrete pad. So, plano namin ni pare na i-repat na rin ito guys. Concrete pad. Ay, putol. Guys, bali ito ay 4 na piraso. Ano? So ito pong mga unang bonsai ko dati noon. Hindi pa ako nagba-vlog. Alaalaga lang po ang ginagawa ko dati. So dito ako nag-umpisa sa mga dwarf melendres. Dahil alam naman natin na ang dwarf melendres ay ano lang, cuttings na bubuhay mga kabonsai. So yan ay mga binigay lang dati sa akin noon, mga sanga na tinanim ko, so nabuhay. So tinanim natin sa mineral water na mataas para nakagawa tayo ng exposure sa mga kabonsai. So bali hiniga na lang natin yan, pero dating ang tanim yan guys, mga nakaganyan, nakatayo talaga. So yung tinanim natin dito sa pat na ganito, hiniga na lang natin, no? Basag na yung mga pat nyo, sobrang malulupong na, sira na, so sobrang tagal. Ang gagawin natin dito ay maghihintay lang tayo ng mga sangang tutubo. So bali ako nang mag-aayos dito. Iba na lang dito sa garden ko ito ni pare ko para ayusin. O pwede rin na ibalik na lang niya kapag may mga bagong shoots na, mga bagong sanga na. Pero madali yan ngayon kasi tag-ulan na. Mas madali itong magkakaroon ng shoots, mga kabonsai. Yan. Tapos doon sa mga baguhan, doon sa mga newbie na mga kabonsai natin, so bali ito pong cuttings ng dwarf melendres. Yan. Itong mga cuttings po na to, ito po ay nabubuhay. Yan po ay itutusok lang ninyo. Makakapag parami na po kayo nitong dwarf melendres mga kabonsai. So yun guys, itong mga pinagputulan natin, itong mga dwarf melendres, itong mga sanga na tinanggal natin. So ito po ay itatanim ko rin po yung iba dito. Pipilihan din natin itong itatanim natin kasi medyo malaki na rin yung sanga niya. Sayang po yan. So ito madali lang po mabuhay. Basta itutusok ko niya lang. Madali po mabuhay ito. Mabubuhay po ito for cuttings pag tinutusok lang sa mga kabonsai. Sayang po ito. Sayang itong mga dwarf melendres ito. Kaya itatanim natin ito.
At yan na nga guys, so 4 na piraso. Yan, kung gaano kagaganda ng mga exposed roots na yan na dwarf Pilentes, mga kabonsai. So sunod na gagawin natin dito, i-repat namin ito sa concrete pad. So abangan nyo sa mga sunod na video natin, mga kabonsai. Okay guys, hanggang dito lang po muna yung video natin. Siyempre maraming salamat po sa inyo lahat. Stay safe at siyempre God bless all po, mga kabonsai. Maraming salamat po, thank you.